Walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. World War na sa Senado. Abaho, Lacson sinagot si Mangga na siya ay abogada at magsabunutan. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, hindi daw po siya bakla, babae po siya. Babae po ako. Hindi po bakla pero takot kay Martin Romualdez Tambaloslos. Punta no si Lacson ba no, nagpa-preskon ngayon. Talagang halata ho siya na Tambaloslos protector, Tambaloslos defender eh. Isipin mo yan. Itong si Martin Romualdez, alam natin, galit kay Aimee yan eh, kay Mangga eh. Ngayon, bakit ang nangyayari ho ngayon, si Lacson na at si Mangga ang nagbabanatan? Siyempre, si Lacson ang attack dog ni Tambaloslos. Yun ang nakikita ho natin eh. Kasi ang gusto lang naman ni Mangga, huwag mo kaming pigilan na banggitin ang pangalan ni Tambaloslos. Kaya nagpapreskon ang naturang senador na sabi niya hindi daw sa bayot, no? Pasintabi sa mga kaibigan nating mga bakla, mga mababait ang mga yan. Pero iwan ko si Lacson kung mabait. At ito mga kababayan ko, mukhang mapalaban po dito ang matapang na kongresista sa Cavite na si Kiko Barsaga. Abaho, kinasuhan na po siya ng isang bilyonaryong si Enrique Rason. Ngayong araw po, anak ng kamote. Pero ayon naman po kaya Kiko Barsaga, hindi daw siya po natatakot at handa po umano niya harapin itong bilyonaryong ito sa korte. Aba, talagang ang tawag dyan? Patapangan po ito, legal battle po ang usapin ito mga kabisdak eh. Mapalaban ng ating sinusuportahan at sinusundan na si Kiko Barsaga. Iilan na lang po yan mga yan eh. Kasama si Leandro Libeste. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa support thanks. Ma'am Lovelyn Sibukawa, thank you so much sa inyo. Yossi Sibukawa, magandang gabi ho sa inyo. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes po yan, hanggang Biyernes. At thank you so much, pa-subscribe din po ang channel na yan. At syempre yung pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Pa-subscribe po kahit wala pang masyadong video. Okay! Maraming salamat in advance sa mga nag-subscribe. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Pag-usapan po natin ngayon muna itong nangyayari ngayon kay Kiko Barsaga na sa palagay ko mapalaban po talaga siya ng legal battle dahil po sinampahan po siya ngayon ng kaso ng isang bilyonaryong si Rason. Okay. So, i-play po muna natin yung yung video kung saan nagsampa po ng kaso itong si Rason bago natin pag-usapan po ng todo. Narito po. Ngayon, kanina lang po ito, narito. Ayan po yung bilyonaryong si Rason. Ayan po, siya po yung nagsampa ng kaso kay Sir, so what was ito yung abogado niya. We filed a complaint for cyber libel. Your client Enrique Razon versus Congressman Barzaga. okay, what was the basis of the complaint? The basis was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9th. What were the allegations that prompted your client to file a complaint? No, I will not repeat what we consider to be the defamatory statements. Ano po yan? What may be his evidences na nag-post siya ng ganon against the NUP?
I don't know. I don't know, his motives behind that. You'll have to ask him. Sir, may mga evidence daw siya na ipapresent pagbalik niya ng kamay. Ano sabi niya? How do you plan to respond to that? Dun sa binabanggit niya na he'll present evidence supposedly. No, we haven't seen the evidence, and the basis of this complaint of ours is precisely, our position that what he said was false and malicious. All right. Thank you. Okay. May ebidensya daw po sir eh. Si Kiko Barsaga. So ayan po yung abogado ni Rason. At ang kinaso po ay cyber libel over bribery allegations. Cyber libel po yung kinaso laban kay Kiko Barsaga. Kano po yung piyansa ng cyber libel? Depende po sa tao na nagsampa ng kaso sa'yo. At ito partner. Akala ko sa Birada Aguila. Ang sabi ko, partner. Teka lang partner Kilalaan po muna natin si Enrique Rason kasi nga siyempre sa mga hindi pa nakakilala. Pero sa mga nakakilala niya, kilala niyo po itong si Enrique Rason. Ito ay bilyonaryo. Ito isa sa mga bilyonaryo sa bansang Pilipinas. Hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito si Ricky Rason, kilala siya sa tinatawag na Ricky Rason, pero ang totoong pangalan niya, Enrique Rason Jr. Ayan. Si Enrique Rason, isang Pilipino, billionaire, businessman, and the current richest person in the Philippines. As of early 2026, ngayon taon po na, updated po ito, ang net worth po ng naturang bilyonaryo ay approximately $14.5 billion. US dollars. Ilang pagkano yan sa piso? Anak ng kagwang. Ito yung mga interest po ni Rason. Diverse Global Empire, through its primary holding firms. Ang holding firms na International Container Terminal Services Incorporated, Prime Infrastructure Capital, Ports and Logistics. Siya po ay chairman at CEO ng ICTSI. Ito po yung International Container Terminal Service. Ang laki ng pera yan. A world-leading port operator managing dozens of terminals across the Asia Pacific, Americas, Europe, the Middle East, and Africa. Talagang oligarkiya. Meron din siyang interest sa mga gaming and hospitality. He chairs a Bloomberry Resort Corporation. Chairman po siya ng Bloomberry Resort Corporation. The developer behind the luxury Soler, sa Soler Resort in Casino in Manila Entertainment City. Mamaya basahin natin yung post natin. Siya po ang developer ng luxury Soler. Tapos meron din siya sa Energy and Utilities. Manila Water, he secured controlling interest of Manila Water Company from the Ayala Group in 2020. Energy expansion with 2025 is Prime Infra moved to acquire 60% stakeholder in the gas assets First General Corporation. 50 billion pesos or 896 million US dollar. Meron din siyang mining, Apex Mining Corporation Incorporated. Ang dami niya, ang dami ito po yung nangyayari gan. Grabe, in-update agad sa ChatGPT. Tingnan mo, recently development 2026. On January 14, 2026, Rason filed 2 counts of cyber libel against Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga. Ito na nga yung kanina. The complaints stem from social media posts where the lawmaker alleged that Rason bribed members of the National Unity Party to support former Speaker Martin Romualdez. Rason is seeking 110 million in pesos in damage, asserting the claims are false and malicious. Antindi, 110 million pesos pala yung hiningi na danyos.
ni Rason. Ano po yung post na yung pinanggagalingan ng kaso ngayon labang kay Kiko Barsaga? Ito po yun pinost niya sa kanyang FB. Si Enrique Rason, ang utak sa likod ng korupsyon sa Kongreso. Ilalantad ko lahat sa isang talumpati pagbalik ko sa unang linggo ng Pebrero. So yun yung mga matinding post ni Kiko Barsaga. Teka lang basahin ko lang po yung maganda po yung guided tayo. Ito po yung mga post na ito yung summary buod ng mga post ni Rason. Ito ay sa balita post ni Kiko Barsaga laban kay Rason. Ang sabi nga kasi siya yung utak ng korupsyon sa Kongreso. Bakit nagiging utak ng korupsyon na sa Kongreso itong si Rason? Ito ay mariing pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa isang serye sa Facebook post na ngayon ay binura na, kung saan direkta niyang itinuro ang ultra-bilyonaryong negosyante na si Enrique Rason bilang umano'y mastermind sa likod ng malawakang korupsyon sa Kongreso. Ayon kay Barsaga, buo ang loob niyang ilantad ang lahat ng detalye sa isang pampublikong talumpati sa pagbabalik niya sa unang linggo ng Pebrero. Si Enrique Rason ang utak sa likod ng korupsyon sa Kongreso. Ilalantad ko lahat sa isang talumpati sa pagbabalik ko sa unang linggo ng Pebrero. Iyon ang post ni Kiko Barsaga. May suhol sa Soler bago ang 2025 elections. Ayun sa kay Kiko Sa iwalay na pang post, mas diretsahan pang sinabi ni Barsaga na may naganap umanong suhulan sa loob mismo ng hanay ng National Unity Party bago ang 2025 elections. So yun na po yung midterm, kapalit ng pagsuporta. Ito yung sabi tumanggap ng suhol ang mga kongresista ng NUP mula kay Enrique Rason sa iba't ibang pagtitipon sa Soler. Siya rin yung developer ng Soler, di ba? Bago ang 2025 elections, kapalit ng pagsuporta kay Speaker Martin Romualdez. Mamaya, meron pong post si Barsaga na nandun talaga, kita talaga sila may mga screenshot si Barsaga, imbitasyon, lagda at non-disclosure. Kalakip ng kanyang post ang mga screenshot ng umano'y paanyaya ng National Unity Party gathering sa Soler Resort, kung saan binanggit na dadalo si Enrique Rason. Nandun nalagay. Mensahe na humihiling sa mga kongresista na pirmahan at ilimbag sa kanilang letterhead ang isang pahayag ng suporta kay Speaker Romualdez. Paalala umano na ang pundong ito ay huwag idideklara sa Comelec o sa publiko. Nagbigay, magkano ilang bilyon ba binigay ni Rason? Ayon kay Kiko Barsaga. Sa kanyang caption, mariing pahayag ni Barsaga, bago imbestigahan ng National Unity Party, ang aking kalagayang mental, kasi sabi nga, pagpa-undergo daw ng mental si Kiko Barsaga, mas mainam na imbestigahan nila kung magkano ang tinanggap nilang suhol sa campaign funds mula sa negosyanteng si Enrique Rason bago ang 2025 elections na mahigit umanong ipinagbilin na huwag ideklara sa Comelec o sa publiko. Dapat din mag-imbestiga rin ang Comelec nito, anak ng kagong, kapalit ng suporta sa speakership ni Martin Romualdez sa 20th Congress. Subata ni Rason si Martin Romualdez. So ang laki ng pera ni Martin kung ganun. So halos siguro lahat ng mga proyekto sa bansa na malalaki nakuha na ni Rason. Putang inumin talaga naman. Kasabay ng mga revelasyon, giniit ni Congressman Kiko Barsaga ang panawagan na ikulong si Rason. na mabilis na umani ng malawak na reaksyon online. Marami ang nanawagan ng investigasyon, dokumentadong paliwanag at pananagutan, lalo't may kalakip ng screenshot at tuwirang akusasyon. Sa ngayon, ito na nga
Yung nangyayari po ay kinasuhan na po si Kiko Barsaga ngayon. Cyber libel, 110 million na danyos. Intindi, no? Pero, sabi ni Kiko Barsaga, ayan, I am prepared to face Enrique Rason in court. The sooner, the better. Kulong si Rason. Meron talagang ebidensya, no? Kasi hindi naman magiging ganyang katapang itong si Kiko Barsaga kung wala siyang pinanghawakang ebidensya. Mantakin mo, binangga mo, bilyonaryo. Tapos may kapit ka pa kay Tambaluslos, tumatinding-tindi, So kung titingnan ho natin, itong si Rason, kung naglalaro ho sa Kongreso, di ba kaya may kickbacks din si Rason sa flood control? Excuse me, ito, tanong lamang Tuloy po natin. Sabi ni Kiko Barsaga dyan, anay, naknang kagwang ubo-ubo na tayo, no? Excuse me po. Heroes are born through unbeatable odds. If I were to die by Enrique Rason hands, then so be it. But if God's will that I successfully expose Rason's evils to the world, then justice shall be done. Hashtag ikulong si Rason. Patay tayo dyan. Okay. So, merong mga ipinakitang ebidensya po itong si Kiko Barsaga. Isa na po itong post niya. Galing rin po yan sa kanya. Sabi ni Congressman Kiko Barsaga dyan, Chel, inuman lang muna kayo ni Congressman Puno. Malalaman rin ng mundo ang tunay na pagkatao mo, Enrique Epstein Rason. Yan si Puno, makita po ninyo, katabi po ni Rason. Diba may nakaputi, nakahawak ng mic? Yan si Puno, katabi ni Rason po yan. Sa Soler po daw yan Sa Soler. Ito pa, meron pang inilabas pa si Kiko Barsaga. Hindi yan. Ayan, February 2026, Barsaga versus Puno. Yun yung caption niya. Kasi sabi nga, magbanatan sila sa February 2026. Tingnan mo, pagmasdan nyo po yung mga picture na yan. Ito ay sa Soler. Maraming kongresista, maraming mga politiko yung nandyan. Pakianinagan nyo po. Ayan, galing po yan sa post ni ni Congressman Kiko Barsaga. May mga senador May mga senador, dating senador, may mga kongresista. Siguro yung picture na ito matagal na. No? Kasi nandyan pa man si Dan Fernandez, si Boy Kiyod. Okay, ito palakihin natin yung picture. Ito yung picture. Galing din po ito sa post ni Kiko Barsaga. Ito. Unang picture, yan si Rason. Pangalawang picture, si Dan Fernandez. Putang ina, yung sa harap, kongresista rin yan Mga galit sa mga Duterte, yung nakaputi. Puro kongresista. Yan si Rason, nakatalikod. Nakatalikod si Rason. Mukhang si Martin Romualdez tong na-blurred, di ba, no? Okay, tuloy lang natin ng konti. Patay ka, Tito Soto, Ping Lacson. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo. Mafia talagang gobyerno. Anong ginagawa mo dyan, Tuta Soto? At Pinky Lacson. Sabi niya, hindi daw siya bakla. Babae po talaga siya. Ayan Grabing ngiti ng mga tuta ni Tambaluslos dyan. At tingnan mo. Kung nandyan si Soto, si Lacson, siyempre matik yan. Amo nila si Tambaluslos, nandyan din si Rason. Si Rason, ang pinakaamo nila kung tutuusin. Tuloy pa natin, no? Sino yan? Si Bambol. O yung magkapatid Tolentino. Pati yung isa sa Bitag, nandyan din. Magkasama sila.
Tangina, mga hinayupak talaga mga kurakot sa gobyerno. Ang dami nila, no? Kaya yung mga bagitong kongresista ngayon, yung mga mainit eh. Kasi gusto nila ng walang kurakot. O Bambol, o dating kongresista. Saka si Tol. Ayan na po iyan yung post ni ni Kiko Barsaga. Kutsa mukhang malaki-laking isda yung natisod ni dito, ni Kiko Barsaga. Mapalaban po ng todo ho ito. Mantakin mo yung danyos pag matalo si Kiko Barsaga, 110 million pesos yung danyos. Alam niyo ho, naniniwala ako na ang Panginoon ay hindi papayagang alipustahin itong mga nagmamalasakit sa Pilipinas na galit sa mga kurakot na ngayoy pinupuntarya. Tindi, no? Kiko Barsaga, Leandro Leveste. Pakinggan po natin ang talumpati ni Kiko Barsaga. Narito po. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos received by the National Unity Party's candidates during elections from businessman Enrique Razon. I will be presenting the evidence of my claims in both Congress and in court. Our country is controlled by wealthy businessmen, and Razon is the most powerful of them all. But good must always stand against evil, no matter how wealthy and influential that evil is, for that is my duty as a trusted leader of the Filipino people. Enrique Razon may have all of our country's wealth at his disposal, but he is poor and empty in the eyes of God. We will fight corruption until the very end. In the face of imprisonment and death, we shall stand against this evil that plagues our beloved nation. Let justice be done. God bless the Philippines. Puta, ang tapang talaga ni Kiko Barsaga, no? Ito sa negosyo po kasi, pag ikaw negosyante, ito yung mga oligarkya, realidad po ito, kahit sa pelikula, nangyayari din po ito eh. Sa totoong buhay, nangyayari din po ito. Pag ang negosyante, sobrang yaman na ho talaga, marami na po silang kayamanan, magtataka ka kung bakit mayaman pa rin hanggang ngayon. Karamihan sa mga yan, hindi ko sinasabi na si Razon karamihan sa mga yan ay may koneksyon sa politiko, sa mga nakaupo sa gobyerno. Bakit kailangan nila ng koneksyon? Para ito proteksyon sa kanilang mga negosyo. Legal man yan or illegal. Pag eleksyon, normal po yan na ang mga politiko, mga oligarkiya, pupusta po yan doon sa winning candidate. Pupusta po yan sa tingin ho nilang ay papabor sa kanila yung naturang politiko. Siyempre nag-uusap po yan. Sa kalagayan po na isiniwalat ni Kiko Barsaga na si Razon at si Martin Romualdez ay may ugnayan, naglabas ng pera sa National Unity Party ni Puno at ni Barsaga para suportahan yung speakership ni Martin Romualdez at bago mag-eleksyon. Bakit si Martin Romualdez ang susuportahan? Siyempre, Speaker of the House, makapangyarihan at pinsan ng presidente. Na lahat ng posible, ito sa atin, teorya natin ito ninimay lang natin, ito ay pure commentary. Baka makasuhan ako ng 110 million pesos cyber libel, anak na kamuha. Itong mga teorya lang natin, komentaryo natin sa nangyayari. Posibleng mangyari ito or hindi. Kasi pumusta, kunyari totoo yung sinabi ni Kiko, pumusta itong si Razon kay Martin Romualdez. Dahil alam ni Razon na walang kalaban si Martin Romualdez. Ang tanging paglalabanan na lamang ito ang pagiging speaker ni Martin. Kaya hayun, pumusta. So lahat ng posibleng pabor na hihingiin ni Razon sa Kongreso ay maibigay
dahil si Martin Romualdez ang speaker at pinunduhan ni Rason. Ang masaklap nito, no? Ito yung nakakatakot dyan. Ito, ina-assume natin lang nag-assume lang tayo kung sakali ba, kunyari lang ba totoo. Itong mga sinasabi ni Kiko Barsaga. Maraming korupsyon under Marcos admin. Lahat nanggagaling sa insertion ng Kongreso. Nag-iisip ako, kung namuhunan si Rason sa Kongreso, ano yung kanyang return on investment dito? Bukod sa pagbibigyan sa mga kagustuhan, sa mga transaksyon sa gobyerno. Napaisip tuloy ako, hindi ba kaya? Yung mga issue sa flood control, na may mga kickbacks, di ba kaya pinaglaruan tayo ng mga oligarkiyang ito? Ay sila ay kumukubra din ng tinatawag na SOP? Yan yung katanungan dyan. Tayo po'y nagtatanong kung sakaling totoo yung sinasabi ni Kiko Barsaga. Hindi ginago tayo. Kaya tama yung sinabi ni Leandro Leveste, ang problema talaga sa Pilipinas ay ang mga oligarkiya. Na sa panahon ni former President Duterte, hindi po nakakapurma yung mga naghari-hari ang mga satanas na mga oligarkiya. Na ngayon mainit ang usapin tungkol kay Enrique Rason. Na umano'y utak ng korupsyon sa Kongreso. Bakit ba nagiging utak ng korupsyon sa Kongreso si Rason? Ayon kay Kiko Barsaga. Kasi nga daw, manok niya si Martin Romualdez at binili yung mga kongresista para bumoto kay Martin Romualdez para magiging Speaker of the House. Yun ang nangyayari dyan. Alam mo kasi sa mga negosyante, natural po talaga yan. Gusto nilang may kapit sa politiko. At saka meron pa ngang mga negosyante na ginagawang puppet lang nila. Ang mga nakaupong, for example, nakaupong mayor, nakaupong kongresista, nakaupong senador, ginawang puppet, mga dami lang. Pangalan mo lang ang hawak mo, putang ina, pero yung kapangyarihan mo, kontrolado namin. Kami yung gagastos sa pangangampanya mo, di ba? Maraming ganun eh. Ikaw, presidente ka ng Pilipinas. Pamilya mo, oligarkiya. Pupusta kami sa'yo. Pag nanalo ka, kontrolado ka namin. Now, which is, ito ho yung nakikita natin sa Administrasyong Marcos. Kontrolado ng mga negosyante ang gobyernong ito. Pag nagtaas po ng presyo ng bilihin, nagtataas. Wala pong magagawa si Bongbong Marcos eh. Pag sinasabi magtaas kami ng gasolina, taas. Magtataas kami ng toll gate, toll fee, taas. Presyo ng bigas, taas. Presyo ng isda, baboy, manok, lahat ng goods and services ay kontrolado ng mga oligarkiya. Ito po yung nakikita natin sa bansang ito, na si Bongbong Marcos hindi kayang pumalag sa mga oligarko na dati-rati sa panahon ni Tatay Digong ay napatahimik ang mga hinayupak na yan. Takot na takot sila sa kamay na bakal. Siguro ito ngayon sa nangyayari kay Rason, nabisto ni Kiko Barsaga dahil si Kiko Barsaga ay National Unity Party naman. May personal knowledge si Kiko na hindi mo po pwedeng sabihin na Kiko, gumagawa ka lang ng eksena. No. Putang ang batang ito eh. Sabi, mag-privilege speech daw siya sa Pebrero. Ito yung pinaka-question mark eh. Kasi suspendido pa ngayon si Kiko. Makakabalik pa kaya sa pagka-kongresista si Kiko? May chance pa kaya siya mag-privilege speech diyan sa plenaryo na sabi niya, hawak ko lahat ng ebidensya na magtutukoy kay Puno at kay Rason na sila ay may connivance sa pangungurakot diyan sa Kongreso. Tangina, matinding aligasyon niya. Multi-billionaire itong si Rason na walang takot na binangga
ni Kiko Barsaga. Ito yung isa sa mga nakakahanga. Dahil nga, ikaw, bagito kang kongresista, binangga mo, puta oligarkiya, may buntot pa. At ang kapit, Marcos admin at si Martin Romualdez. Leandro Liviste, Kiko Barsaga, parehong ipinaglalaban. Meron sana ring isa si Panpilo Lacson kasi bayot daw, sabi ni Senator Amy. Alam mo, itong si Lacson, sikat na yan noon pa sa pag-i-expose ng anong mga kababalagan, korupsyon. Pero hanggang doon lang walang napapatunayan Kaya ngayon, nagbanggaan po sila ngayon sa Senado. Ito ang tinatawag na word war sa Senado. Gulo ang resulta nito kasi magiging kampihan naman ito. Sinagot po ni Panpilo Lacson sa kanyang press con si Senator Amy Marcos. Nang sabi ni Senator Amy Marcos, bunutan sila at abogada itong si Pinky. Bakit nga ba na-issue yung abogada? Kwininto po yan ng kaibigan nating vlogger din Nagkaroon daw ng issue na tinawag siyang abogada dahil umano si Miriam Defensor Santiago yata at saka si Loren Ligarda. Pareho silang senador, nahuli yata nila si Lacson na nagbabayot-bayot. Baka ikwininto ni Loren Ligarda kay Senator Amy, bayot to si Pinky. Kasi noon pa daw si Senator Miriam Defensor Santiago ang tawag na kay Lacson, Pinky. Baka kasi may dalang make-up. Pero hindi pa ako naniwala na bayot yan. Baka babae talaga. Babae po ako, di ako bakla, klak, 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 di ako syokla, klak, 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 klak. Okay. Palike mo muna. Heto na Nagpa-press con po si Senator Panpilo Lacson upang sagutin po ang mga banat po ni Senator Amy Marcos na hindi daw talaga siya bakla. Di ka bakla pero takot ka kay Martin Romualdez ito bakit siya takot kay Martin? Mamaya pag-usapan, dugtong-dugtong na to. Ito, pakinggan natin si Pinky. Okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Aray ko! Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy, Putangin na, hindi daw talaga siya bakla. Putangin na, pinatamaan niya si Mangga dito Ilang part ba ng mukha ni Amy Marcos ang ritoke? Totoo daw kasi mukha ni Panpi, hindi piloka buhok niya. Hindi daw siya bakla, babae pa po talaga. Akala ko ba hindi ka bakla, bakit putak ka ng putak? Okay na sana, naniniwala na sana kaming hindi bakla, pero putak ka pa rin ng putak. Putak, 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 putak. Para kang puwit ng manok sige, goods. Hindi ba talaga bakla si Panpi, Pinky? Siguro, buhay pa naman si Senator Loren Ligarda. Kaibigan man ni Senator Miriam Defensor Santiago. Baka yun, pwede makapag-testify kung bakla ka ba daw or hindi. At tuloy nga natin, na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Uy! Pangalawa,
or anyway, please don't get me wrong. Ano? I have nothing against homosexuals. It is their choice, and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Ah! Tulad ni na Tito Soto at Gringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Putang ina, kailangan mo talagang depensa dyan na hindi ka bakla. Ako kung sa sarili ko naman talaga na hindi ako bakla, hindi ko na kailangan ba i-rebut itong mga animal na nagsasabing bakla ako, bayot, no need na. Putang ina, tingnan nyo na lang yung pagmumukha ko kung bakla ako. Pero kita namin mukha mo, Ping, talagang, ay! ay ko pa, Ping. Hindi na talaga siya bakla. Pero, marami namang klase po kasi yung pagkabakla. Meron naman kasi bakla na hindi naman talaga kailangan pumalda ka pa. Hindi naman kailangan mag-ano ka ng bihis ka ng pambabae para matukoy kang bakla. No? Merong mga bakla na silahis. Maniwala kayo. Dami niyong kaibigang ganun, di ba? Matsong-matso nga. Jesus ko, Lacson. Ang layo naman ng katawan mo sa kaibigan kong matso pero bakla. Di ba si Sinon? Oh, nag-gym pa yun. Bukol-bukol yung braso nun. Yung mga muscles nun, bukol-bukol. Malayo ka dun, Pinky. Pero siya, sinabi niya, bakla siya. Pero yung katawan niya, talagang macho, pang bodybuilder, ha? Diba? Na, ano yun si Sinon? Talagang baklang bakla. Isus ko, Ginoo. Pero yung katawan, bodybuilder. At bodybuilder yung katawan, nagsiswimsuit, nagbibikini. Pero bakla siya. Meron ding bakla naman na hindi malaki ang muscles, pero pag nagdamit, lalaki pa rin siya. Tawag dun si Lahis. Lalaki yung katawan niya, pero yung puso niya, babae. Bakla ngayon, sir. Wala ka ba doon, Sir Pinke? Alayo. Period. End of discussion. Pero hindi po invited si Okay, bago tayo doon. Period. End of discussion. Kasi nga, hindi daw sa bayot. Di talaga. Agad po siya sinagot ni Senator Amy Marcos dyan. Sinagot sa agad ni Mangga bulok ka na ba? Oo, bulok na ako. Ito yung sagot ni Senator Mangga sa sinabi ni Panpilo Lacson na hindi siya bakla. Nasaan ba yun? Word. Tika lang. Hindi. Legit na word war sa pagitan ni Panpilo Lacson at ni Mangga. Okay. Ito yung sagot ni Senator Amy sa sinasabi ni Panpilo Lacson na hindi raw siya bakla at hindi raw siya nagpagawa ng kahit ano sa kanyang mukha. Anak ng kamote, no? Ang sabi ni Mangga dyan, ito yung official statement niya, hindi ko naman sinasabihang bakla siya. Oo nga, hindi naman talagang sinasabihan na bakla siya. Oo. Pero napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. O, tama ka. Kasi ang tunay na lalaki, ang kabaklaan, hindi man nakikita sa sa panglabas na ngayon na mabakla-baklaan ka. Walang masama sa pagiging bakla. Patay ka, nasaywar ka ngayon, Panpilo Lacson. Makakahanap patuloy ng kakampi si Mangga. At ganoon din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Yung mga ritukada, Sir Pampi, nako, ang dami mong kalaban, yung mga nagpabiki-bilo, mga artista, patay ka dyan. Desisyon ng tao kung gusto niya magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Tama, di ba? Ikaw din, Mangga, no? Daming pinagawa dyan, eh. Desisyon niya rin kung gusto niyang sirain ang mukha, pangalan at dignidad niya.
Parehas yan. Parehas siyang natatanong ng magkano. Ilang malita ba? Dapat dinugtungan mo, Mangga. Magkano yung bayad ni Tambaluslos sa'yo? Magkano yung offer? Alam naman natin talaga itong si Panfilo Lacson. Takot naman kay Martin Romualdez yan eh. Umurong bayag yan eh. Bayag. Aray ka! Ay! Orong talaga. Tingnan mo, patunayan natin. Oh? Na takot po dito si Panfilo Lacson kay Martin Romualdez. O, ito na yung sunod na tanong. Former Speaker Romualdez. As I said, Baliktad na kagwapuhan, para sa akin, Balik na natin masarap konti. pa rin na maging Kasi naputol tunay eh. na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Kiring Kumunasan, Ika lang. macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. Period. End of discussion. Pero hindi po Ayan na, tanong. invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Before Amor, sir, nabanggit niyo Teka lang. O, tingnan mo ha. Tangina, hindi daw bakla, pero hindi kayang i-invite paharapin si Tambaluslos diyan sa anak ng kamuti na yan, Senate Blue Ribbon Committee hearing. So ngayon, nasan yung pagkamatso mo? Macho, tarantado pala ako. Di bali nang makaluko sa inyo. Macho. Utangin na macho, hindi daw bakla, pero Martin Romualdez yuko. So ang kaya mong awayin, sino lang? Si Amy lang. Si Mangga kasi babae, di bakla ka talaga. Oh. Kung hindi ka bakla, tingnan mo yung bibig mo. Papa. Sarap ng kagat labi. Oh. Tapangan mo. Sabi mo macho ka. O ngayon, hindi ka bakla. Pero pagdating sa pangalang Martin Romualdez, nangingilag ka. Hindi daw kayang imbitahin dahil may interparliamentary courtesy. Tandaan nyo, si Martin Romualdez, hindi na po yan Speaker of the House. Kongresista ng normal yang hinayupak na yan, kaso nga lang malakas ang kapit sa pinsang bangag. Anytime pwede niyang imbitahan na yan. Bakit po ba naimbitahan niya si Toby Chanco pumunta? Bakit si Martin Romualdez ay hindi pumunta? Kaya nga tuloy, tama yung sinabi ni Mangga. Magkano nga? Ilang malita nga. Kasi nagiging halatang halata ka talaga, sir. Tambaluslos defender ka. Tingnan mo ha. Iniisip pa rin niya yung interparliamentary courtesy. Kaya, hindi po niya iimbitahan si Martin Romualdez. So, ibig sabihin, kahit magnakaw si Martin, kahit may ebidensya, hindi po niya iimbitahan. So, ngayon, nakaladkad nyo na ang pangalan ni Martin at Diskaya. Dahil yung Diskaya at si Martin Romualdez, bumili daw ng property at nagamit yung Diskaya ni Martin. Ganun ba? Siya rin nagsiwalat eh. So, ngayon, bakit hindi may papatawag si Martin Romualdez? Kasi nga may busal kang hinayupa ka. O ito, pakinggan natin yung next na tanong. doon sa Cabral Files, may 5 cabinet members, di ba? Invited po ba sila sa next hearing? Hindi pa. Kasi, alam niyo, may nakiusap si Senate President Soto. Huwag masyadong marami kasi nakatunganga lang yung iba eh. Hindi mo natatanong. Let's just focus on the more significant parang issues to be tackled. Anyway, mahaba pa naman. Pwede pang tumawag na susunod pagdinig. Kung Tingnan mo, Cabral Files. Utangin na, ipatawag nyo yung mga hinayupak. Ang dami kasing pinangalanan doon sa Cabral Files, anak ng kagwang. Oh.
Nuloy, oh. Tawag natin yung mga dapat ipatawag. May report po na sinabi daw ni Congressman Leandro Leviste na inalok si Cabral na maging state witness kapalit ng pag-implicate kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Doon po ba, sir, sa naging initial meeting ng office nyo sa abogado ni Cabral? Walang may ganon. mention na ganon? Ang na-mention lang is willing siyang mag-testify, willing siyang mag-cooperate. Kaya lang, noong mga initial information na binibigay, hindi kami nag-agree dahil sa tingin ko kulang-kulang. Kasi ang sinasabi lang doon, kinonfront namin siya tungkol sa sinasabi ni Bernardo na nagdadala sa kanya ng pera sa bahay niya, hindi ba? Ang sinasabi niya, katulad din noong unang meeting namin kay Bernardo, na sabi niya, Senator, hindi naman ako nagmamalinis. Siyempre, pagka birthday ko, pagka Christmas, niriregaluhan ako ng mga district engineers, regional directors, mga 100 million, mga ganon. So, doon pa lang, red flag na sa amin yon. Sino magbibigay ng birthday gift na 100 million? Maski ikaw ay undersecretary. So, nagsenyasan kami ng aking dalawang legislative staff na wag na naming gambalain kasi nga, nag-open up na. Ganon din yung kay undersecretary. So ngayon, mukhang putang ina, no? Nilaglag mo si Leandro Leviste dyan, eh. Mamaya na yung sinabi niya na bumili ng property, kasi na-interview sa din yan, eh. Bumili daw ng property si Tambaloslos at si Diskaya. So, tuta lang talaga ni Tambaloslos si Diskaya. Teka lang, nakanangkagwang ka, sinabi ni Leandro Leviste na nag-a-apply ng pagiging state witness si Cabral. So, ngayon naman sa'yo, sinabi mo hindi. Lumapit na pala sa'yo, eh. Kinausap ka na. Napaka-imposible. Wala na. Mukhang labo-labo na talaga. Tingnan mo yung mga statement ni Panfilo Lacson. Nililito tayo, eh. Nakakabuisit, di ba, ho? Si Leviste sinabi, gusto pong mag-state witness ni Cabral. Kasi nga, gusto niyang magsabi na ng katotohanan. Pero ito pala, gumawa ng eksena. Sinabi daw, hindi ka paniwala yung 100 million na na gift, regalo. Putang ina, mangyayari talaga yan. Nangyayari nga, eh. Trilyon-trilyon ng pinag-usapan, bilyon-bilyon, posible. Pero bakit mo hindi in-13 si Cabral? Kasi nga, dali si Sandro, dali si Martin, dali si Bongbong. Yan ang katunayan dyan. Secretary Cabral, through the lawyer, hindi ko naman nakaharap si undersecretary. Ang preliminary namin noon yung lawyer. In fact, magmi-meeting ulit kami ng lawyer, I think tomorrow. Ni Cabral. Lawyer ni Cabral. Para anyway, kasi meron siyang binahagi sa aming dokumento rin. Ito na nga yung December 27, 2024 SARO na nanggaling sa unprogrammed appropriations. 50 billion pesos na 30 billion doon ay flood control projects. At doon sa 30 billion pesos worth of flood control projects, katakot-takot ang ghost. So, galing kay Undersecretary Cabral, kasama yun sa isusupina namin doon sa STECOM, sa DPWH. Lalo na sa files pa rin nila yon para ma-authenticate, para maging official yung pinanggaling. Kasi unofficially, tinan-over sa akin ng lawyer ni Undersecretary Cabral yon. So, kailangan manggaling mismo doon sa original source, which is the DPWH. At sabi nila, dadali nila. Alam mo, Lacson, kasalanan mo lahat ang nangyayari ngayon. Nagkalit-silitsin ang investigasyon. Putang ina, ngayon ka pa umiinit na si Cabral wala na. Namatay na, nagurgur na daw. Nasaan ba si Cabral? Talaga bang gumawa na lang kayo ng eksena? Kasi kung nandyan si Cabral, talagang subject for public scrutiny ito. Matanong talaga ito ng mga ibang senador at kakanta ho ito pag nandyan si Cabral at paniguradong maikanta yung amo mong si Martin, pati si Sandro. Bakit hindi ka nagporsige noon na buhay pa tong si Cabral? Ngayon na wala na daw si Cabral, patay na daw. Nga tayo naniniwalang patay kasi nga wala nga yung burol. Saka ka pa ngayon nagaganyan, anak ka ng kagwang. Sinong kausap mo? Di ang abogado. So kayong dalawa ng abogado ni Cabral ang maglukuhan. Kasama yung mga Pilipino, niloloko nyo. Sige lang, tuloy natin ng konti. So, sir, si Amena Pangandaman, hindi kasama doon sa 5 cabinet members?
Saka na natin na pag-usapan yung issue na yon. Unahin muna natin yung sinasabi ko na gusto naming matakel muna. Okay. Timor and then Tingnan mo ha, yung mga nasa executive department na napangalanan ng mga kurakot, ang dami na, Pangandaman, pati to si Bersamin, pati yung Bagman ni Bungit, hindi nila kayang ipatawag. O, ito na tayo ngayon. Kasi nga pag pinatawag, dali silang lahat. Di tuloy lang. si Nympha and then si Victoria. Opo. So, Sen, yung Cabral files, can we expect na matatakal na siya in detail by Monday? Yeah, I think so. Kasi imbitahin din namin si Congressman Libiste. Kung mag-a-attend siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH, naandyan siya, andyan sa Blue Ribbon. So, pwede niyang i-compara yung kanyang files with those of the DPWH. Tingnan mo ang tanga, no? Kanina sabi niya, hindi daw po pwedeng imbitahin si Martin Romualdez dahil sa Interparliamentary Court si Naomi Eral. Pero si Leandro Leviste ay pwedeng imbitahin. Kongresista rin si Leandro Leviste. Anong pagkakaiba ni Leandro Leviste at Martin Romualdez? Parehong kongresista. So bakit ayaw mong ipatawag si Martin Romualdez? Pero si Leandro Leviste, ipapatawag mo, ang tanga talaga itong hinayupak ko. Kaya halatang halata, tambalos-los defender. Halatang halata, may busal. Hindi mo na ito maitanggi, alakson. Baka nakalimutan, akala mo nakalimutan namin? Na sinabi mo kanina, hindi pwedeng imbitahin dahil may interparliamentary courtesy. Pero ito ngayon, kay Leandro Leviste, walang interparliamentary courtesy. Putang ina, anong meron? Anong drama ho ito? So halatang halata kang protector ka ni Martin Romualdez. Loyo. So far, sir, may commitment yung DPWH na talagang magre-respond sila positively to the Yes. subpoena. Nag-usap na kami. Ni Secretary Vings. At saka pinag-usapan na namin kung ano yung mga dokumento Gumawa na ng script. mapapaloob doon sa aming subpoena doon sa STECO. Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang Pinababalik indication. yan. Pinalayas na Kasi eh. ang pangako niya, siguro ang paalam niyo, or I believe, I'm not sure, na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. Sir, anong implications for you nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko Tumakas alam na. kung ano yung kanyang iniisip. Yes. Pero Tumakas mahirap. na. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. Mahirap magtago. And balikan ko rin po si former Speaker Ito na. Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ha, ni former speaker, kay Discaya. So, hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So malalim. So bakit hindi mo ipapatawag si Martin Romualdez, anak naman talaga ng kamuti. Ikaw galing na sa bunganga mo ha, na merong property na binili si Martin Romualdez, ang ginamit na front, itong si Discaya. So anong gagawin natin? Kalimutan natin to, hindi mo ipapatawag? Ang tanga naman natin. Hoy, Pinky, halatang halata ng protector ka. Ipatawag mo. Meron ka palang ganun eh. May mga impormasyon ka pala ng ganun. O, tingnan mo, sunod natin. Oh. Ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least Ayan na we have naman. something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari na si former True. speaker at Discaya yung bumili. Through third parties. Yeah. Nagkukwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid
sinadiskaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga diskaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero hindi pa sure na talaga yung may-ari, sir. Hindi pa nagkakausap, pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala pa. Okay, meron ka pa? Okay, Lalabas chismis. Utak na. Alam mo, Lacson, si Lacson parang hindi senador, no? Sabi niya, ayan, merong source ako na bumili ng property si Martin Romualdez, si Diskaya yung ginamit. So bakit hindi mo imbitahin si Martin Romualdez para magpaliwanag? At bakit ang imbitahin mo yung, I think, yung pinagbilhan? Kung inimbita mo yung pinagbilhan, ay oo, yung nagbinta, siyempre imbitahin mo rin yung bumili. Sinong bumili? Si Martin at si Diskaya. Putang ina, allergic talaga to. Hindi talaga niyang imbitahin si Martin Romualdez. Bakit kaya? Anong meron? Pampilokson? Halatang halata na naman. O tingnan mo, ito pa, isa pa yung sagot. Ito pa, isa pang sinabi niya dito, talagang protector ni Martin Romualdez. San ba to? Ito, pakinggan natin. Halimbawa, si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, no, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang direktamenting nag-implicate sa kanya except Gutesa. Ito na naman. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. Putang ina, ikaw nga yung may ebidensya, di ba? Ikaw yung may expose. Ba't ayaw may patawag? Sabihin mo pa rin, walang direktang nag-implicate kay Martin Romualdez sa korupsyon. Yan pa rin ang paninindigan mo. Anak ka ng kagwang, tinuro na ni Saldico. Yung sinasabi ni Gutisa, pinatunayan ni Saldico. Yung statement ni Gutisa, pinanampaan, may oath dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw mong ipatawag si Martin Romualdez? At yung ginamit pa nga na pagsampa ng kaso kay Saldico, ay yung pinanumpaan ni Gutisa dyan sa Senate Blue Ribbon Committee mo. Bakit si Martin Romualdez hindi mo po pwedeng ipatawag, anak ka ng kagwang Pampilo Lacson? Kaya tama yung sinasabi ni Senator Mangga-Mangga dito na magkano ba? O ito, ang sagot naman ni Mangga. Back to World War. Sabi ni Senator Jaime, sagot niya dito, bibigyan daw ako ng 1 oras ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Ito naman yung sagot ni Jaime. Noong huli akong pumunta, 10 minutes lang, hindi niya pinahintulutan kahit pa na binigay na ni Senator Bato ang oras niya sa akin. Hindi ko kailangan ng 1 oras para magsabi ng totoo. Pero kulang ang 1 oras para magsinungaling. Balato ko na sa kanila yan. Ay! Putangit ang inumin, wala akong kinampihan sa inyo. Gusto ko pong makulong yung mga amo nyo. Mangga, gusto kong makulong yung kapatid mo at pinsan mong mga buhaya. Lacson, gusto kong makulong yung amo mong pinuprotektahan, Tambaluslos at si Bangag na nakangiwi ang panga. Hanggang kailan kaya yung panlilito ni Panfilo Lacson sa maraming Pilipino? Senate Blue Ribbon Committee, may kredibilidad pa kaya ito? May mangyayari pa kaya sa investigasyon na ito? Nawala na si Cabral? At marami na pong mga testigo na natakot na humarap dyan, lalo na kay Gutisa, dahil pinapatahimik ng mga buhaya.
o may gulay. Ano kayang patutungunan ng bansang ito? Dahil sa mga politikong ito, mga hunyango kayo. Magpakatotoo kayo. Magpakatotoo kayo sa maraming Pilipino. Kaya good luck po sa inyo. Kung miyaw, kaya mo yan. Nasa likod ang taong bayan. Grabe. Bilib ako dito sa kongresista. Pader na pader. Oligarkiyang kabangga. Ano, Lacson? Sino ang panalo sa dalawa? Si Mangga or si Pinky? Anak ng kamote. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.